Ang isang palakihan ng baboy ay isa sa mga mas tradisyonal na negosyo na maaari mong mahanap sa nakararami ng mga lugar na agrikultura sa mga lalawigan. Ang ilang mga pamilya noong unang panahon ay pinalalaki ang mga baboy sa kanilang likuran bilang mapagkukunan ng pagkain. Ngunit sa huli, tinatapos nila ang pagpapalawak ng pasilidad o pakikipagsapalaran sa mga mas malalaking lugar upang magsimula ng isang paglago ng kanilang baboyan na negosyo. Isa sa mga dahilan kung bakit ang isang baboyan ay isang magandang ideya sa negosyo ay dahil ang mga Pilipino ay mahilig kumain ng karne ng baboy at iti ay isa sa mga pangunahing sangkap. Ayon sa isang pananaliksik ng United Kingdom na Chatham House, ang Pilipinas ay nasa hanay ng nangungunang 10 mga consumer ng karne sa buong mundo. Ang Estados Unidos at United Kingdom ang nangunguna sa mundo sa 115 kilo at 80 kilo bawat tao bawat taon. Ayon sa pagkakabanggit, sa kabilang banda, ang average na Pilipino ay kumakain ng 35 kilo karne bawat taon. Sa 35 kilo, 15 kilo ay mula sa baboy. Sa mga tuntunin ng paggawa ng hayop, ang baboy ay nagkakahalaga ng 60% ng industriya na may manok na pumapasok sa pangalawa sa 27%. Bakit ginusto ng mga Pilipino ang baboy kaysa sa iba pang mga karne? Ito ay abot-kayang. Mayroon itong kaaya-ayang lasa, maihahambing sa manok. Ang baboy ay maaaring lutuin at ihanda sa maraming paraan. Hindi maraming tao ang nakakaalam na ang baboy ay maaaring maging malusog depende sa hiwa at kung paano ito inihanda. Inihaw na baboy, inihaw na butterfly pork chops at ground pork bilang chili con carne ay maaaring ihanda. Sa katunayan, ang isang lumalagong bahagi ng negosyo ng pagbababoy ay ang mga native baboy na mas malusog dahil ang cholesterol ay bilang sa karne nito ay mas mababa kaysa sa komersyal na mga baboy na bangibinta. Ang industriya ng hayop ay patuloy na lumalaki ng 3.25%. Sa figure na ito, ang mga piggeries ay may pinakamataas na kontribusyon. Mga panganib sa negosyo ng isang negosyo sa baboyan. 1. Mga sakit at karamdaman sa paglipas ng mga taon. Nabasa namin ang mga kwento ng mga taong nagkakasakit ang ilang mga kondisyon pagkatapos kumain ng baboy. Maraming mga baboy ang pinatay upang maiwasan ang karagdagang kontaminasyon ng mga Bab0y. Ang mga baboy ay mahina sa mga sakit na maaaring maging bunga ng mga sumusunod. Mga kondisyon sa pagsasaka ng walang pasubali, na kontaminadong feed, ang pagsasama-sama sa mga baboy mula sa iba pang mga mapagkukunan sa panahon ng transportasyon. Kailangan mong saliksik sa mga contingencies sa budget na maiiwasan ang iyong mga baboy na magkaroon ng impeksyon at may sakit o mabawasan ng mga panganib ng isang pagsiklab. 2. Sa panahon ng bagyo ay mayroong milyong halaga ng mga hayop ang nasalanta at nawala sa mga rehiyon. Napakahalaga na ang mga kulungan ay itinayo mula sa isang matibay na konkretong materyal. Dapat mo ring i-install ang mahusay na mga sistema ng kanal upang mapanatili ang tubig mula na umaapaw. 3. Mataas na gastos ng mga pagkain ng regular at sistematikong oras ng pagpapakain ay mahalaga upang matiyak ang paglaki at kalidad ng baboy. Ngunit ang isang pagtaas sa mga presyo ng feed ay maaaring malubhang makakaapekto sa iyong kita. Ang mga panganib na ito ay tunay na tunay sa Pilipinas na isang net import at may hindi mahuhulaan na panahon. Bilang mga contingencies, siguraduhin na mayroon kang isang veterinaryo sa iyong pinjery. Maaari itong idagdag sa iyong buwan ng budget ngunit isaalang-alang ang veterinaryo bilang insurance kumpara sa mga sakit upang mapamahalaan ang iyong mga gastos sa feed. Ang pagtukoy ng iyong setup ng negosyo ay mayroong dalawang mga paraan. Una ay sa pagkuha ng starter na baboy o pag-ampon ng isang sistema ng paglaki. Sa setup na ito, nakukuha mo ang mga baboy kapag bata pa sila. Halos 12 hanggang 20 kilo ang timbang. Sa pamamagitan ng isang pare-pareho na cycle ng pagpapakain, pinalaki mo ang mga baboy hanggang maabot nila ang 70 kilo bago ibenta ang mga ito. Ang isang batang baboy na starter ay maaaring humigit kumulang sa 1,600 hanggang 2,000 pesos. Depende ito sa lugar ninyo. Aabutin ng humigit kumulang na 3 buwan ng mga feedings bago maibenta ang baboy. Ang pangalawang diskarte ay sa pamamagitan ng pag-aanak ng mga baboy. Kailangan mong makuha ang paghahasik na karaniwang nagkakahalaga ng halos 12,000 pesos depende sa kilo ng buhay na baboy. Aalagaan nito ng 4 hanggang 6 na buwan upang manganak. Sa
pamamagitan ng dalawang diskarte. Ang pagkuha ng mga starter na baboy ay mas popular dahil ang oras ng pagpapakain hangang merkado ay mas maikli. Sa pag-aanak ng baboy, dadalhin ka halos 1 taon bago mo masimulan ang pagbebenta ng mga baboy. Ang isa pang bentahe ng fattening system sa pag-anak ng baboy ay ang mas kaunting gastos sa pag-upe ng dalubhasang paggawa sa pamamahala ng sow at mga bagong pang-anak na piglet. Ang mga peligro dahil sa pagkalugi sa negosyo ay mas mababa din sa fattening system kumpara sa pag-aanak ng baboy dahil kakaunti ang mga pamumuhunan sa infrastruktura at kagamitan. Ang susi sa pagtagumpay sa sistema ng pagpapasuso ay tiyempo ng pagbebenta ng mga baboy. Karaniwang tumataas ang mga presyo sa mga buwan ng Nobyembre hanggang Pebrero. Sa isip nito, dapat kang bumili ng starter na baboy simula Agosto. Kinakailangan ng lokasyon ng isang negosyo sa piggery. Ang isang piggery ay isang magandang negosyo, ngunit nagdadala ito ng mga peligro sa kapaligiran. Ang pagtatapon ng basura ay pinakamahalaga at ang pagtiyak na ang kalinisan ng mga lugar ay maprotektahan ang mga baboy mula sa pagkakasakit o mahawakan ng mga nakakahawang sakit. Pagdating sa isang piggery na negosyo, ang lokasyon ay hindi sapat. Dapat itong matatagpuan sa isang lugar na sumusunod sa mga alituntunin sa kapaligiran. Ang piggery ay dapat na matatagpuan sa labas ng mga lungsod o bayan. Ang piggery ay dapat na matatagpuan ng hindi bababa sa loob ng 25 metro na radius mula sa mga mapagkukunan ng tubig o tubig na pang-ibabaw. Ang mga medium at malalaking scale ng piggeries ay dapat na matatagpuan ng hindi bababa sa 1,000 metro ang layo mula sa tirahan pang-industriya, institutional at komersyal na lugar. Ang lugar ng dry lot ay dapat magkaroon ng mga sumusunod na pagtutukoy. 86 na metro hanggang 2.79 na metro bawat sow. 74 na metro hanggang 1.12 na metro bawat ulo ng baboy sa ilalim ng 100 pounds. 12 metro hanggang 1.86 na metro bawat ulo ng nakakataba na baboy mula 100 hanggang 200 pounds. 32 metro hanggang 3.25 na metro bawat bulugan. Ito ay magiging isang kadahilanan kung ang lokasyon ay may isang bahagyang libis o hilig upang mabawasan ang mga panganib ng pagbaha. Napakahalaga ng pagtatayo ng pabahay para sa mga baboy. Kailangan mong tiyakin na ang mga panulat ay matatag at regular na sanitized. Mahigpit na iminungkahi na gumamit ka ng konkreto na sahig para sa madaling paglilinis. Ang mga baboy ay lubos na madaling kapitan ng mga sakit at mga parasito. Dapat kang magkaroon ng isang lugar sa kulungan na maaari mong magamit upang ibukod ang mga baboy na nahawahan ng nakakahawang bakterya. Kaugnay ng kontaminasyon, bumili lamang ang mga baboy na nabakunahan para sa hog collar at iba pa. Kung magpasya kang sumama sa konkreto, siguraduhin na ang mga ito ay hindi masyadong mag-aaspang o maaari itong humantong sa mga pinsala sa paa at ilantad ng mga baboy sa kontaminasyon sa bakterya. Ang konkreto ay hindi dapat masyadong makinis na ang mga baboy ay patuloy na dumulas. Kung ang iyong lugar ay daanan ng bagyo, dapat kang maging handa na mamuhunan sa isang malakas na kanlungan para sa mga baboy. Dapat mayroong sapat na kanal, at ang iyong kulungan ay dapat na matatagpuan sa isang bahagyang sloping area upang mabawasan ang panganib ng pagbaha. Para sa mga maliliit na operasyon, ang mga kulungan na gawa sa kawayan o nipa ay maaaring maggamit. Ngunit dapat mong ipatupad ang isang regular na schedule ng paglilinis. Ang mga baboy na bahay ay dapat na nilagyan ng mga feeder at pag-inom ng mga hagdan. Kahit na ang ilang mga may-ari ng piggery ay gumagamit ng luma at gulong ng sasakyan, mas mahusay na gawin itong mga konkreto. Ang pagpapakain ng baboy mayroon kang 3 hanggang 4 na buwan upang kunin ang mga piglet na lumaki hanggang sa mabebenta na laki. Napakahalaga na gumamit ng isang dekalidad na feed upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng karne at mga produkto. Narito ang isang pangkaraniwang schedule ng pagpapakain para sa fattening piggery system. Simulan ang pagpapakain sa mga piglet na may mataas na kalidad na pre-starter ration sa 1 linggo ng edad. Ang rasyon ay nagbabago sa iba't ibang yugto ng paglago, ngunit dapat itong gawin sa isang unti-unting bilis upang payagan ang isang natural na paglipat sa pag-uugali ng pagpapakain ng mga baboy. Karaniwan, ang 1 linggong paglipat ay sapat na. Ang isang starter ration ay ibinibigay kapag ang mga baboy ay nasa 2 buwan na edad at ang
timbang ay nasa pagitan ng 10 hanggang 25 kilo. Ang rasyon ng grower ay para sa mga baboy na nasa 30 hanggang 35 kilo at hanggang sa umabot sila ng 15 hanggang 20 na linggo. Ang isang pagtatapos ng rasyon ay ibinibigay kapag ang mga baboy ay umabot sa 60 kilo o sa loob ng 20 linggo. Ang isang rasyon ay dapat palaging isama ang sapat na dami ng mga carbohydrate, protina, bitamina at mineral. Laging ibigay sa mga baboy ng malinis na inuming tubig. Mayroong ilang mga komersyal na operator ng mga piggeries na gumagamit ng dry feed upang makatipid sa mga gasto sa paggawa at pagpapakain. Mas gusto ng mga operator ng backyard ang pagpapakain ng basa. Mga kadahilanan sa kalikasan at issue sa negosyo ng piggery. Bago simula ng isang piggery, dapat mong maunawaan ang negosyo ay nagdadala ng malubhang implikasyon sa kapaligiran. Ang mga paglabas ng gas at mga produkto ng basura ay maaaring makompromiso ang kalidad at kaligtasan ng tubig sa lupa. Ito rin ay isang enterprise na kung saan pinipili ang hindi kas-iya ng mga moy na maaaring maging abala sa mga kalapit na lugar ng tirahan. Dapat kang magkaroon ng maayos na mga patakaran at kasanayan sa pamamahala ng pataba upang matiyak ang tamang pagtatapon ng basura at kontrol ng mga paglabas ng gas. Kabilang sa mga gas na ginawa ng isang piggery na negosyo ay kinabibilangan ng ammonia, carbon dioxide, methane, at nitrous oxide. Ang carbon dioxide, methane, at nitrous oxide ay nakilala bilang mga nag-aambag sa global warming. Ang ilang mga pag-aaral ay tumutol sa pagtaas ng laki ng mga negosyo ng hayop sa huling ilang taon, na pinabilis ang masamang mga kondisyon sa kapaligiran. Upang matugunan ang sitwasyon, ang teknolohiya ay nagkakaroon ng mga paraan upang mai-convert ang mga produkto ng basura upang maging kapaki-pakinabang na mga produkto tulad ng mga biogas at fertilizers. Sa ngayon, gayunpaman, dapat mong tiyakin na ang pinakamataas na antas ng pamamahala ng mga pamamaraan ng pagtatapon ng basura at mga hakbang sa institute upang maglaman ng mga emisayo ng gas. Ang pamamahala ng isang pen ay kakailanganin mong regular na dumaan sa isang listahan ng mga bagay na kailangang magawa. Kung hindi ka makakarating ng buong oras, mag-open ng isang tao na mapagkakatiwalaan mong pamahalaan ang piggery. Ngunit dapat mong maramdaman ang iyong presensya sa piggery ng madalas hanggat maaari. Ang isa pang pag-aalala sa mga may-ari ng piggery ay ang saklaw ng pagnanakaw. Magsagawa ng isang inventaryo ng iyong mga baboy, feed, at iba pang mga supply at bigyan diin na ang pananagutan sa lahat na nagtatrabaho sa piggery. Ngunit kung makakakuha ka ng tamang lokasyon upang suportahan ang mga operasyon at gawin ang lahat ng mga kinakailangang pag-iingat upang matiyak ang kalusugan ng mga baboy, ang isang piggery na negosyo ay maaaring maging isang pangmatagalan, pinansyal na nakagaganyak na negosyo para sa iyo. Mangyaring gusto at mag-subscribe. Salamat sa panonood.